Maayong buntag na nato tanan. This is Davao City Peace, Davao Peace and Security Press Corps briefing. Dito po sa The Royal Manday Hotel. Good morning everyone. Maayong buntag Ma'am Hazel Tuazon. Good morning ma'am. Yes, ma'am. Mayong buntag, ma'am Ro, sa tanan nga friends from the media o katong mga dili friends, maging friends sa gihapon ta pohon. Joke pa lang, ma'am. Ma'am Jen, Ma'am JC, good morning, ma'am. Good morning pa sa tanan. And of course, nandito po ang ating City Tourism Office because nandito na naman ang Pasko Fiesta. Ma'am Jennifer Romero, good morning ma'am. Buntagan yung tanan. It's nice to be back. Yeah. Ako na-remember the last time na I was here. Nagsura ni Miss Hazel. That was 1 year ago. Parang, So, yeah, correct. after There's the countdown. the controversial. So, pasmas kayo ang panahon. Yeah, 1 year grabe na. ko po sa panahon. Yes, My goodness. yes. So, tama, 1 year good morning, din. everyone. Remember that, ma'am? Hi, ma'am. Good morning. Yes. So, yung fireworks, dito yon nag-release ng statements naman dyan. And of course, our spokes na DCWD, Ma'am JC Duhay-Lusot. Good morning, ma'am. May buntag sa tanan. It's good to be back. And we're very excited to share kung unsa man tong mga gusto ninyo na updates regarding sa operations and services. But I'm also here to give siguro a warning, a reminder sa ato ang mga customers because right now, pasulod na ang Pasko, medyo pait ang panahon. We're anticipating manggod based sa to ang historical trend ang kaning pagpangawat sa water meter. So part of our campaign right now is to remind the public to take care of their water meters and in kaso simbako biktima sila, part sa to ang campaign is to advise them unsa ang angay nga buhaton. Okay, so, naana po ay, okay. Mahalin naman ang mga bronze, okay. Before, ato to expound, Ma'am Hazel, guys, sa tag-sitwasyon sa ato ang peace and order, ma'am, sa Davao City, and your preparation also kay nalata sa almost middle, sa ato ang November. Ang grabe kadali sa ito panahon. Parang kailan nagkalag-kalag tanya, karoon murag 42 days na lang Pasko na po. Ma'am. Mo ginamang sa giingon ni Ma'am Jen, dali ra kayong panahon. So pasabutan na ma'am, dali ra pud ayo ta matigawang ano. Pero ipabili lang gyapon nato ato ang pagkakuan ma'am ha, pagka fresh kanunay, no? Edi ma'am ang Davao City ma'am no napabilin nga hapsay, malinawon daw na amay mga panghitabo ginagmay pero ato nang gipanagkamutan nga ato ang masolve ma'am no. And then with the accomplishments sa ato ang Davao City Police Office, umanong gina-share ma'am no adlaw-adlaw especially sa ato ang campaign against illegal drugs, the 4 focus directives, and the accomplishment on the crimes against the property, doon sa padung sa pagsulod sa beer months, medyo taas pero sa karon ma'am nagaan naman siya og kaubos. Pero ato niya po nga gipanawagan sa tanan ang pagtabang ma'am no sa ato ang kapulisan. Di kami naning kamot dili lang kapulisan ang ato ang sundaluhan na kamot pod para sa pagbantay sa ato ang palibot. Pero among gikinahanglan ang tabang o pagbantay sa palibot kanunay especially sa pampublikong lugar ug sa giingon ni Ma'am Jessie basta beer months padung ang December uso ang kawat mao na magbantay kita kanunay para dili ta mabiktima sa mga taong kawatan ug naay mga plano nga legal activities sa ato ang palibot. So kung naamay mga legal activities nga nahitabo sa inyong palibot, i-report ka na dayon sa nearest police station para matagaan natong action. Okay, thank you so much, ma'am. And Ma'am Jennifer, yes ma'am, we're heading to our Pasko Fiesta, ma'am. Go ahead. Yes, Davao Pasko Fiesta na. So, 16 days to go na lang. Mag-open na ta sa ato ang Pasko Fiesta 2024. So, ongoing ato ang Execom every Thursday, which is tomorrow, na anapod tayo Execom. Continuous ang ato ang ato ang meetup weekly to process all the activities and events and somehow we are ready already for the Pasko Fiesta. Ang ato na lang gihulat this week until next week before the opening ang installation na sa ato ang mga decoration. So particularly sa City Hall o atong mga main areas. If you notice, nag-up na ang atong mga tarpaulins on the street. So naana pud ang ato ang team. So this year we are working on
a blue, gold, and orange na color. So, last year, manggod, nag-red and white ta. So, ang atong elements, if you notice sa mga tarpaulins nato, it's an enchanted woodland, the magical forest in the heart of the city. So, natay mga elements, ang ato ang mga elements, natay reindeers, so naaputay mga gift boxes na natay mga Santa sleigh. So, ato na siyang i-watch out for. So, ang atong mga islands na aputay ipangbutang. So, this time around, makita ninyo ang bag-o na pod na elements na atong ipangbutang sa ato ang mga islands all over the identified area sa city. Then, na-up na po ang atong calendar of events sa Pasko Fiesta, na siya sa atong Davao City Tourism Facebook page. Na ang mga activities dito sa entire Pasko Fiesta 2024. As mentioned, everybody is welcome to join us November 28. Pagabuhato na siya sa Rizal Park. That's our pag-abli sa Pasko Fiesta 2024. Okay, thank you so much, ma'am. Unya, ato mga pangutana. Ma'am JC Duhay Lungsod, ato sa itong nahong meter, mga kawatay sa meter, kung naatay data ana, ma'am, ug unsa pod ang dapat buhaton para di makawat ang atong mga metrohan sa tubig. Yes, based sa ato ang historical data, in a year's time, dili man gyud ta makaingon na daghan gyud ang ang occurrence no sa water meter theft is very high in Davao City. We owe that sa katong ato ang na-establish pud nato na partnership no with the Davao City Police Office para sa pagpahugot no sa kaning ato ang security in terms sa kaning mga illegal activities pertaining to water service. Dili lang tong water meter theft but including ang kanang mga illegal connection among others. So for this year naatay na record na less than 10 lang naman na mga occurrences. But ato amanggong ginapangandaman na posible with the upcoming Pasko na basin mo spike na po siya because early this year naamang goy daghang cases na nahitabo sa nearby cities and provinces including Tagum. In fact, nagpagawas ganito sila og advisory no. So this is preemptive no na kaning ato ang strategy para i-remind lang ug balik ang public na the water meter based sa ato ang kontrata manggod, it is the responsibility na sa account holder. So if we're encouraging them na kung pwede ilaha jud i-safeguard ang ilahang water meter, but not to the extent na nakulungon pod nila kay di na pod siya mabasa. So pwede nila butangan og enclosure but still accessible para sa water meter reading and also katong replacement kaya ato abi ang ginakabyuhan and other maintenance activities. However, kung aduna may mga mahitabo no na pagpangawat, we're encouraging the possible affected na mga customers to report right away sa ato ang buhatan. Kasagaran manggol mahitabo, they're going to post it sa ilahang social media, ato ang itry og reach out. Kaya ang pinaka-importante mangyud ana pag mahitabo na is to immediately replace the water meter. Because pag matanggal manggod na inyohang water meter, dili mo matubigan. So magka-problema, so double no ang inconvenience sa ato ang customer. So if that happens in Bako Palayo, palihog na lang og report dayon sa ato ang buhatan na atay Facebook page, facebook.com/officialdcwd, na atay call center at 235-3293. Regardless kung unsang orasa o adlaw ninyo na matikdan, we will be able to attend to your concern right away. Kaya para mabalik na to dayon no ang inyuhang water service. So please provide po your account number and your contact number. Kanilang na duhang ato ang initial na pangayoon para ato ang makonect lang ubalik dayon ang inyuhang water service. To follow na po yung mga requirements na ato ang pangayoon. Number 1 lang naman is mag-execute lang sila og affidavit
katong nawad-an sila no o nakawat ang ilahang water meter because that will be part of our documentation. And secondly, naamang na siya computation na kailangan nilang bayran. Unfortunately, no, kay the cost of the water meter, remember, wala na to na siya ginapabayran outright. Gina-staggered na to na siya in 5 years time at 50 pesos per month. So, in case na mawala or makawat ang ilahang water meter, and since it is their responsibility to safeguard the water meter, they will really be asked to pay the remaining amount sa kadtong nabilin sa 5 years no na bayronon nila sa water meter para atua siyang para ma-close no ang kadto na transaction. So we will compute pila na lang nabilin pero dili nato na siya himuon na prerequisite ang payment nila sa remaining amount sa water meter para matauran sila og bag-o. Tagaan pag yun nato na sila og kanang convenient payment option no para dili pod kaayo sila mabugatan knowing na nakawatan na gani sila na nag-inconvenience pa sila kay nawadan sila tubig for a while. Yan sa ilaha pag yun ikargo no ang katong remaining amount sa water meter. So kato lang pinaka-importante, immediate response. So if makawatan man, report to our office right away kay ang pinaka-priority nato mabalik nato dayon ang ilahang water service. Okay, thank you, ma'am. At this juncture, I yield the floor for question na to si Jason and then Sammy Armando. Good morning po. Kay Ma'am JC. Ma'am, unsa to ang relationship tip for relation tip ma. Dapat na ba lahi ako? Lahi dito dahil. Lahi dito na pang press con ma'am. Pero on a serious note ma'am, unsa to na mga specific areas katong usually na mga reklamo po dahil sa Davao City sa Tagum? I cannot say for sure no kung asa banda sa Tagum because that was that was in the first quarter of the year. But right now, our monitoring ang south area sa city, particularly sa Talomo district, darata kung so to speak no naka high alert karon sa kaning pagpangawat sa water meter. Right now, naapot tayo duha ka ongoing cases sa katong mga nadakpan. So, thank you kayo, Davao City Police Office. Dako kayo sila o tabang sa pagdakop atong duha ka buok. And we're going to, hopefully, no, naanay decision sa katong ilahang kaso because we want to let the public know that water meter theft is punishable by law. Naa sila bayra na amount na napud na siya corresponding na possible na imprisonment. Kaya basin mo gud naghuna sila ba na kanang pagpangawat sa water meter, they're not accountable. Naa na siya accountability, naa na siya kaso. So based sa katunduhan na case, we're just waiting for the decision para mabuhatan na to og example just to create no an emphasis na dili na siya kanang simple lang na kanang usitaw na wala lang siya repercussion. You will be fined, you will be asked to pay fines and you will also be imprisoned. Ma'am, residential area ni siya ma'am. O katong nagkawat is residente lang po. Mariana. Actually, katong duha, isa ka case, dili siya taga itong area kung asa siya nangawat. Ang ilahang ginabuhat manggo, they're choosing katong mga locations and sa katong mga time na kabalo sila nga mingaw ang dalan. Kay kumukuha man kag water meter, usually, mapansin manggog ka dayon, labaw na wala na sila naka-uniform sa DCWD. So, it was somewhere in Huna subdivision. The good thing about that was that na-preempt manggodaan ang kadtong tag-iya sa balay. So, suddenly, na siya activity, nawadaan siya og tubig, nahugas man ata to siya plato. So, it prompted him to go out kasi he knew na wala may interruption. So, dato yun niya, nakita yun niya, no, naaktuhan niya nga ginautingkay ang water meter. So, naana siya red flag daan kay wala na ka-uniform.
gipangayuan niya og ID kay nakabasa man to siya sa ato ang advisory. And then when the person was not able to present ang kadto na mga identification kay initially nag-post pa siya nga taga Water District siya na lang daw siya ginaayo. So, uptake po to si sir, ang iyang gibuhat, gitanggalan dayon niya o kanang susi ang motor. So, wala nakalakaw, nagtawag dayon siya og police. And before that incident, manggod, nag-coordinate na midaan sa police, so na-prompt na po to sila. And from there, nadakpan, and right now, ongoing na ang kaso. Liz, basig na tayo marag additional details regarding ani ng mga cases, ma'am. Yes, sir, sa mga pagpangawat o kanang water meter, sir, no, na ayud pa record ana, pero sa ingon ni Ma'am Jessie, dili na ingon na kadaghan, pero nga kawat na siya, kawat yun na siya. And then, dili na siya mag-matter kung pila ang kantidad sa gikawat. So, ang penalty ana, kung unsay kwan sa kaso sa theft, mo gina siya ang pahamtang sa korte. Natay, sa akong giingon, sir, no, kung natay makita, sama sa aning insidente, mag-report gidayon sa police station. Kaya sama sa ingon ana, nakabalo na daan ang residente ng the police. So naanay ka ng paspas nga konserba communication. So makahatag taog sakto nga aksyon. No, kung i-report ng dayon nato ang mga insidente nga nahitabo sa ato ang palibot. So dili nato kailangan nga mas daghan pa ang mga biktima, diha pa ta mohatag aksyon, diha pa ta mo report sa ato ang kapulisan. Because bahin lang nako, ma'am, on preparation na ang atong City Tourism Office sa Pasko Fiesta. How about sa DCPO level, ma'am, na nabatay marag number sa atong deployment, ani ma'am? Yes, sir. Davao City Police Officers, andam na gid, sir, no? From November 28 to December 31 na atay 26,198. It's sir, cumulative total na siya nga tanan ng mga activity from November 28 to December 31. So, PNP, Davao City Police Office, and then the police auxiliaries lang na, sir, wala pa'y labot ang uban pa nga mga law enforcement agencies like the CPTMO, Task Force Davao, and other agencies, sir, nga paghatag og seguridad during the Pasko Fiesta. Nabatay mo adjustment, ma'am, when it comes to our security measure na ginapatuman po for this year's celebration? For this year's celebration, sir, as per instruction coming from our Acting City Director Police Colonel Hansel Ibarantan, dapat mas paligunon pa, dapat istriktohon, especially sa mga venues nga daghan ng mga tao. And then, ang ato ang mga intel reports, pahingusyan nato, sir, no, sa mga intel operatives nato sa tanang stasyon sa Davao City Police Office para malikayan ang natin mga forecasting goods, sir, nga gina-report, ginahatagan og kanang solusyon nga wala pa may tabo, is na natay plano daan nga ginahimo. So, maunay gusto sa ato ang Acting City Director, sir, sa mga officers, especially sa mga intel operations. Ma'am, ilakbitan lang ako tong sa Snatch Me incident, ma'am, sa may Talomo area. Unsa atong murag encouragement or message po sa mga career accepting their employees po? Yes, sir. Sa katong nahitabo sa area sa Talomo, sir, no, nagpasalamat lang ta kaya gumikan sa pag-report po sa biktima, pero pag-report sa Talomo Police Station, sir, paghatag pa lang niya og statement is nanay pagdudadaan ang ato ang kapulisan. Gumikan kay walay any commotion nga nakita sa CCTV. Imurag iya lang gihatag ang nagkantidad nga 515,000. So ang ato ang advice sa mga na nag-iya sa mga career services, sir, na especially diri sa ato ang area sa Davao City, isutaon yun ang mga background sa ilang mga employees, especially kani mga nagunit og kwarta, no, para masiguro nato nga ato ang mga employees is masaligan, no, and then dili basta-basta nga matintal, sir, ba sa pagkuha sa kwarta nga gisalig sa iyaha kay ang ato agong panulipdan ani, sir, especially sa mga iyon ani nga insidente is dili lang ni iyon ani, sir, bang mga panghitabo na apay mga uban nga hitabo nga kanang naasa sulod ang mga suspect report. So, kinahanglan yun nga tan-aw na ang background sa mga employees before nila dawaton silang mga companies. From the heavy news sa lighter news na punta. Ma'am Jen, murag somehow pila na taka percentage, ma'am, sa atong preparation and unsay murag special for this year's celebration and murag napatayong kanang additional highlight for this year's event po? I must say that we are close to
80% na ta. Ang atong kulang na lang yun is for the events, implementation na lang siya. And as mentioned ganina, installation na gid na period sa tanang mga lighted decorations for this year, for this week until the opening date, which will be on November 28. So 16 days to go, mo na atong i-maximize ang mga lighted decors na lang ang ato ang centerpiece sa City Hall. And this year, we included ang atong decoration, i-appeal nato ang Davao International Airport. So, naka-theme ang ato ang decor, not only sa City Hall, but we will also be decorating sa ato ang Davao International Airport. As to mga events, naagihapon ang ato ang mga events before, na atay 16 ka major events na naa sa ato ang calendar. Ang ika-16 ato motong annual na event under sa office ni Congressman Pulong Duterte katong iyahang sing-along ni Pulong. But this year, a Battle of the Rock Bands ang ilahang competition. So out of the 50, naatay 5 ka competition. So naagihapon ang ato ang Banda Dasig. So but this time, as mentioned, we learn and we always go back to our ato ang mga post-evaluation last year. So last year, naka-encounter gyud ta og congestion and the backlog of our ang concern nato atong during sa Banda Dasig last year. Kay ato man gud to siyang nabutang na Christmas rush na siya. I think that's December 22 or 20. So mutong na gyud nato to na naka-encounter gyud og heavy traffic. So karon ato na siyang i-address, atong gi-move back ang ato ang date. Ang ato ang Banda Dasig will be on December 15 na siya. And that is Sunday. Kay para I know that the entire December mangyud is busy na mangyud siya for everyone. Daghang mga Christmas parties, but atong i-make sure na dili na gyud siya mo fall atong mga katong rush dates unya last year manggod Friday to siya. Everybody is rushing to go home. And everybody is also parang from the outside Davao, they're also going to Davao to do the Christmas rush na shopping. So karon 15 na siya, Sunday. So naagihapon tay Banda Dasig, naagihapon tay parada sa Pasko katong atong Christmas float na competition. Then nag-add ta karon og bag-o mugna sa Pasko. This is a Christmas costume na creative competition. So ato siyang gi-open sa tanang Davaoenos na gusto na murampa kauban sa Banda Dasig o sa parada sa Pasko. A group of 5, they can express themselves. Mo group sila og Christmas inspired na costume. Then mo join pod sila sa ato ang rota during that December 15 na event. So tulo ang ato ang competition sa December 15. Ang Banda Dasig nato ang parada sa Pasko, ang mugna sa Pasko. Then one thing na ato pong gi-tweak gamay, last year we did our sugat sa bagong tuig and mao to siya, na-remember nako to siya and na-remember gyud nako to siya. So it's not it's a good memory because as we said and even before pa, now we always learn from what happened in the past and we take note of that in the present and we need to improve it in the future. So mao gyud na ang ato ang ginabuhat sa city tourism. We will critique our own events for us to improve. And I would like to thank this body na through this platform na napukaw sad ba na naagid ay something na kailangan na i-improve on. But this year, dili ta magbuhat og December 31 na sugat because this is also part of our post-evaluation na Davaoenos, burag muuli pag yun sila. Pag in time before 12 midnight, muuli pa sa balay. Kay we wanted to celebrate and to musugat ta with our family. So karon ang ato ang year-end event, pagabuhaton na nato siya December 30 na. So ang ato ang title sa atong event is Pasko Fiesta Year-End Party and December 30 na siya. And naatay new venue
ato ni siyang pagabuhaton sa coastal road sa Esplanade. In fact, we are doing the Plan A, B, C right now, and mo na ang atong ginadiscuss karon sa Execom because we would want it to be secured, and of course naaman ang ato ang representative sa BCPO, and I think naatay safety and security na meeting ang atong first na meeting for Pasko Fiesta this coming Friday. So naatay ginatanaw nato ang mga possibilities kung asa siya dapit, how do we control the crowd. Because as mentioned, we also learn from our mistake. If you remember, way back when I was still new with the city tourism, atong araw ng Davao sa Coastal Road, naapod tay challenges ato. So, we wanted na kung go back ta dito sa area na to, na plano na siya, na ayos na siya, and hopefully, ma-execute siya as we want it and as we plan it. And this is all for ang atong inspiration yun is ang tanang Dabawenyo so that everybody will be happy this coming Christmas. And one thing, naatay buhaton dito na Pasko Fiesta Grand Bazaar. Dito gihapon sa Coastal Road from December 26 to 31. Ato na siyang gibutang dito because gusto po nato na magkaroon po to siya dito og holiday vibes towards the end of the year. Then, naatay year-end party sa 30, naapoy food bazaar dito na pagabuhaton sa Coastal Road. And if ever, kay 30 man ang ato ang year-end party, katog yung gusto na mo join gihapon, na mo sugat sa New Year, pwede gihapon sila mo join dito sa bazaar because we will still be having mga local performers until 12 midnight sa December 31. So mo na ato ang gibag-o karon na activity towards the end of December. Mag-i-clarify lang nako, nabanay mo closure sa coastal nga times? Ato pa siyang gina-consider now because the first option is dito din siya sa road, sa coastal area. But right now, we did another visit or inspection. So we are yet to convene tomorrow to discuss the options, and we will share it kung asa gid ang ato ang final na area within that. So gi-invite nato ang mga working agencies within the LG. In fact, we also invited DPWH just to to see that every sides of that area will be considered. Ma'am, for this year, pila gani atong budget and mas dako ba siya compared from last year? Ang atong budget, busy lang siya as last year. So, ang atong ginabuhat karon, if you notice, ang mga activities, ginapang-tweak lang nato siya because we cannot also add more kay wala kay changes sa ato ang budget last year. So, that is more or less na sa tanan-tanan na, including na sa decorations, tanang mga Christmas-related na activities and naka-attach na mga activities na in relation to Pasko Fiesta na ata sa mga around 40 to 45 to 50 million. So the same ragid na siya na budget as last year. Pero dili lang na siya tanan sa events, tanan na siya na Pasko Fiesta related na events and activities for the entire December na. Lastly, ma'am, on my end, nabatay gina-expect nga number of influx sa sa tong tourism aspect po during those times? Yes, since Christmas is the happiest month of the year, so we will really be expecting na ang influx not only from via air. So ang ato mang yung kay kita man gid ang center, Davao City is the center, so sa Mindanao. So, gina-expect yun nato ang influx coming from the nearby areas, moanhi diri sa Davao, via bus, via plane. So, we are expecting na naagdaghan yun og moanhi diri sa Davao. And that's really evident na pag every time Christmas, traffic yun siya. So, that's our expectation. Number. Last year, wala ko'y but more or less pag usually ang ato manggong tourist arrival is dependent lang siya on the reports based on sa atong hotel accommodation. So naaputay nami gina-improve karon ni Matrix pod. How do we measure the tourist arrival? It's via air lang ba?
kay dili lang manggod siya, dili siya on the arrival na side. Ang atong collection is only for the hotel partners lang na accreditation because that's the matrix of the tourism when we compute about the tourism arrivals. But ang tinuod on the grounds, daghan kayo tang portals of entry. So even sa dikot pa lang sa bus na daghan na siya. But just as the same, si Kadayawan, the average na recorded na official from our hotels is siya between 150 to 200, and that is more or less the expected number for those recorded nato na tourism arrival na officially atong ginakuha na siya sa ato ang mga accredited na mga hotel establishments. So meaning kato lang nagstay sa ato ang mga accredited establishments. So katong ni Angie diri to stay with the relatives, to stay with dili din nato na siya makapture na data. Okay, thank you, ma'am. Sammy, and then Armando, Carlo. Balik ko sa kay Ma'am GC. Ma'am, kanang mga nabala natong nagahimuog kanang nagapanguhog kanang meter ba, metrohan sa water district. Dili ba na mga previous na imbestigahan man na o basta mga previous trabahante na sa water district? Isa lang sa angle na ato ang gitanaw, Sir Sam, no? Possibly, basig mga labaw na itong mga kanang disgruntled ex-employees, pwede yun kayo na nila buhaton because it will really bagyo siya backlash, no, sa ato ang water service. But based naman sa ato ang mga nakuha na mga nadakpan na ongoing karon ng kaso, so far, wala man po'y ma-establish. Number one, wala'y ex-employees. Number two, wala po'y ma-establish na any link no sa ato ang mga previous na mga empleyado. But what we are looking right now, ang katong possibility nga mga naa sila'y kakuntsabo sa katong mga naga-operate po og pagpangawat in other cities and municipalities. Kay accordingly, apil manggod sa makasuhan sa kaning pagpangawat og mga water meter ang kaning mga junk shop through the anti-fencing law. Pag mupalit manggod ka kinawat, apil pug ka sa kaso. So napo na corresponding fines and imprisonment. So ang ginabuhat nila is that kung ilahang kawaton, let's say for example sa Tagum, dili na nila ibaligya didto pod sa Tagum. Ang ilang buhaton, ibaligya na nila in Davao, in Digos, and in the same way po, no, kaning possibly, gikawat na rin sa Davao, sa gawas po na nila ibaligya. So right now, we're also looking at mga junk shops, and we have also coordinated with the junk shops and communicated with them, emphasizing that if ever, no, ma-appeal sila sa madakpan na gibaligyaan o gipalit yun nila ang mga kinawat, kay ang dili man gud actual water meter ang paliton but ang katong bronze nga naa sa sulod. Yes, so ilaha pa nang i-distrong ka nya, ilaha nang ibaligya. So moto if ever man ma-appeal pod gyud sila sa kaso. Okay, salamat ma'am. Kay Ma'am Jennifer, no? Ma'am, ano to, appeal ba din sa inyo ha? Kanang mga Center Island na to, naay ipamutang mga poste niya, naay ipangsangit yan ng mga tarpaulin, no? So, mga sagas, mga tilkos. Ma'am, nakita ba ang city yan? Kanang existing na mga tarpaulin na Yes, ma'am. So, hindi ko nakita, mabakanti siya, di pagkahuman na po, nanapay no? So, kung tanaw na to na, murag advertise mo na. So, mga tanong ko na, ang city, income ba na? To address this one, this is not under our office, but as far as I know, naana siya ordinance na they need to get a permit. Pero naatay, akong gi-check because naapoy inquiries na they wanted to put up tarpaulins on the streets na non-Davao City events related. Burag naay gipagawas si former mayor then Sara Duterte na dili gid siya allowed. So ang naga-monitor dapat ana is ang office ang UKMO as far as I know as to the tarpaulins na non-Davao City.
na ano. So dapat ma-take out yun na siya if it's within the katang sa mga main areas sa island sa city. Thank you, ma'am. Kaya, ma'am Hazel, ma'am, ang patay nga lawas ni Police Sergeant Noel Marondan na nagkaroon dito sa Maragusan, no? Na istorya na ito ang amahan. Murag unong kadlaw dito sa Maragusan. After dito na po, dalo na po sa Kapalong, kaya dito mga dilubong sa yuta sa iyang wife, no? So, katubang tanan ma'am, nag-escort dito sa Maragusan the time nga nagbiyahe from Davao City, St. Peter, Davao City Police Office to, or sa ito nga mga tropa? Yes sir, nag-escort ato sir, and then makita nimo ang mga police diha sa may St. Peter from the Davao City Police Office to siya sir, no. Daghang tag nakuha po from the Pakibato, kay dito man siya na-assign, and then hangtod nga malubong siya sir, naagad gihapon ng ato mga kapulisan nga magbantay sa iyang patayng lawas. Ang Davao City Police Office is 100 support gyud sa family, labi na sa namatay na mga kauban, no. Subo man, pero proud ni sa iyaha. Tungod kay iyang gigampanan diri iyang trabaho bisan pa sa risgo sa ilahang gibuhat sir, no, kay dili man to ingon nga ordinaryo lang ilahang gidakop, ilahang giserban og warrant of arrest. And atong i-assure nato ang family nga ang Davao City Police Office is nakakanunay nga mo-assist hangtod nga malubong ang patayng lawas ni Staff Sergeant Barondan. Okay, thank you. Sami, Armando. Okay. Okay, unahan ako sa Ma'am Hazel. Ma'am, murag I think kaduha na ni nga incident ba kaning hold up ni nga involve ang katong nga mga employees sa maong courier service, no? Ma'am, wala na ba tayo kung ma'am, na-apin po ba sa inyo investigation kung anong nabuhat nila ni nga kwantimor katong una na kuanan to, di ba, itong hold up daw siya dito sa may Katulunan Grande, and then nasakpan, nag-cash in day niya itong mga kwarta tungod kay naga-scatter. Yes sir, sa ako ang gingan sir, no, ang mga employee atong kuan na lang gyud niya kung na ay mga plano sa maingon aning dili pud mi basta-basta nga mutuo pud sila sir, no. Kay is open na sa ato ang mga kapulisan nga kung naay mahitabo yung hold up ni automatic yun nga mag-conduct investigation ang ato ang kapulisan. But then ang ginabuhat sa ato ang kapulisan sir, no, especially ato ang gina-remind ang mga supervisors, owners nga monitor permi sir, especially nga kanang ilahang tao is nagagunit og kanang kwarta para dili ni mahitabo sir, no, sa mga other courier services. Ang ato ang ipaniguro ani sir nga sa mga gi-allege sa mga nangawat, dili na basta-basta nga tuuhan dayon mo nang ang mga uban diha sir is ato yung masuta nga hold up me, snatch me, or naaya kabog yun, no, para kuha ng kwarta, pero nara dito sa sulod ang mga suspects. So ato ang ginamonitor na sir, especially nga naatay meetings po sa mga tag-iya, security guards nga ginabuhat ang Davao City Police Office. Katong kwan ma'am is dili na kompleto ang nakuha sila na-retrieve nga kwarta. Yes sir, ang nakuha nga iyahang gikuan sir, no, nga 515,000 to. Ang iyahang gidala 515,000 something, and then during the follow-up operation, investigation we conduct sa atong Talomo Police Station, during the recovery of the said amount sir, natay witness basing na po mo negative comment diha nga kuan. So atong iklaro nga during the recovery of the said amount na eyewitness diha sa mga silingan dito nga sa ilang gipuy-an, and then na-recover lang is 445,000 something, ang nawala is 69,000 kapin. So napasalamat lang ta nga dako-dako gihapon ang atong na-recover, gamay ra ang nawala sa maong amount. So asa ka tinakadulong to 69k ma'am? Ibigasto na to sir kay Daw na tog motor. kay ang nagkuha man atong kwarta sir is ang katong lesbian ug ang iyang igsuon. So ang katong kwarta is naman dito silang balay, so ipon man sila sa isa ka balay, so na possibility nga gikuha na.
among amount. So mo gid dito kasi wala kay to gikuan ma'am gikuhaan kay nag-down og niyo. Sorry. Yes sir, sa based sa ato investigation no nga na problema sa financial kay gusto daw nimo abroad or mo sulod sa isa ka ano sir no. Yes sir, pero wapunta ka ba sir no sa kuan kung di ilan na ba pud ning nagpabiktima. So ang ato lang yun diri is dili lang yun ta matinta sa kwarta nga dili nato hinaguan para dili ta magmahay no. Kaya ang pagpangawat sa kuang giingon bisan pila pang amount na bisan gamay basta nga kawat gyud na siya. So ang kuan ma'am ang company mag-file daw kaso. Yes sir, the company will file a case against this ano sir, katong empleyado is qualified theft Qualified. and then katong lesbian theft lang iya ha kay dili naman siya empleyado sa isa ka ano sa katong career service. Karon ako katong partner niya mo to nag allegedly nga nag-hold up atik-atik nga hold up. Yes sir, katong iyang living partner nga lesbian o katong manghod sa lesbian nga lalaki. So wala Elias Ken. dili to Dili to sila empleyado na. pero dito to siya ma-apply sa kaso tong manghod. Mapil gyapon sir. Mapil gyapon to siya. Theft gyapon iyang kaso katong sa Melissa and then kay Ana is qualified theft kay empleyado man siya. So na-file lang kaso ni ma'am. Yes sir. This morning sir. Okay, thank you po. Kay Ma'am Jen. Ma'am, aside sa mga activities nato no, nga imong gibanggit kay niya for Pasko Fiesta, apil pa ba gihapon ng kwan? Kanang ginatawag katong tradisyon na sa Davao City nga pahalipay sa mga lumad. Wala siya sa ato ang calendar of activities. So, wala siya na include karon na year. Pero unsa ba? Wala totally I wala think na. na ay other activity na ginabuhat ang ato ang CSWDO. So naa sila'y program na ginabuhat karon but dili siya part sa ato Dili siya part sa atong Pasko. event sa Pasko Fiesta. Okay. Mungutana lang ko ma'am regarding sa katong sa December 30 year-end party good kay daghang isip pangutana kinsa daw inyong mga invited artists. We will share it kay gahapon lang ang nahuman ang atong bidding. So we will share it within the week kung ma-award na siya kung kinsa ang ato ang events organizer who will handle that, then ato nang ma-procure kung kinsa. But hopefully as mentioned dili kaayo ta in ana ka kay wala magyud tay extra resources, but we are also working with possible sponsors ba na mo join sa ato ang Pasko Fiesta na makahatag sila og mga national artists. May nangutana mo naka-extend ba daw mo sa Pepsi o sa Dunkin Donuts? And they can for sponsorships, pwede kaayo sila na moduol kay naatay ways and means sa Execom. So private sector ang naga-run. Pero kung kinsa tong mga companies na who would want to support the Pasko Fiesta, pwede kaayo and everybody is welcome. So wala pa mo nakakuan sa mga for kanang exchange deals with the companies. Ongoing ang ato ang sponsorship nagahatag ta as the same as other events nato kay ang ato amang kung sponsorship package this year natay option na combo siya na they can take araw ng Davao, Kadayawan, Duaw Davao, or they can just select Kadayawan lang ba siya. So nagahatag ta continuous ang ato ang invitation for possible sponsors sa ato ang 4 big events na. Then I just wanted lang to share kay ang ato ang Execom as mentioned encompassing na siya. Naga-start na po prepare for the araw ng Davao. Oo. Kay November na lang, December, then January araw ng Davao na pod. Then ato nang nag-start na taog plot sa ato ang mga events and activities and ang atong target is ato nang mapadagan ang mga PRs nato before mo end ang year para at least we have a leeway and a time to process everything and ma-plan nato ahead ang atong mga schedules because every quarter na magud ang atong major na event. So unahon nato then naapatay a pocket of event na pagabuhaton pa sa January because Chinese New Year will be on January 29. So pocket nato na siya na
small events under sa City Tourism, but we are already gearing towards Araw ng Davao 2025. Okay. Lasa lang tayo kay Ma'am JC. Ma'am, na-observe na ako, ma'am, murag nininus na lagi ang reklamo lagi sa water interruption ninyo karon. Murag peaceful, especially sa may second district. Kumusta na ang ato ang apo? Yes. Naglibre mo ito. Actually, we're very happy to report. Actually, that's the theme of our Water Consciousness Month celebration this year, which we'll be launching next week. We can, and based on the operations that we have right now, we can already really claim that Davao City is enjoying a climate resilient water service. This is the end goal for all governments, no, that they can guarantee na whatever the climate is, ma-El Nino ba na, Ma-La Nina ba na, or tig-ulan, tig-init, that water service will be reliable. And right now, we can claim, and that's why we're bannering that in our water conservation team celebration this month, that Davao City is already has climate resilient water supply. And that's and one of the indicators, tama to siya, Mando, na nagapagamay ang mga concerns on water supply availability and pressure. So baliko na to, no, compared to last year. Right now, we already have 95% of our total service coverage that are enjoying 24/7 water supply. Last year, naalang nasa 73%. So, nagihapon tayo 5% na remaining because ang ilahan namang ilahang situation can only be addressed and which should be complemented by additional infrastructure, especially itong mga habol connection na kailangan nato og additional complementary pipeline. So dara pod naka-concentrate ang ato ang efforts karon on top gihapon no sa ongoing gihapon na pag-adjust sa operation to optimize ang kaning benefit sa ato ang bulk water supply. Because we really want na more sa ato ang customers ang makagamit sa surface water source because that would mean more production wells that we can rest and groundwater na maka-replenish pa sa ato ang future water source. Ma'am, sa kaning ginganing 95%, pila ba ang total consumers na to? Right now, we have around 257,000 service connection. So, ang kanang remaining karon nga dili naga 24 hours na lang na sila sa 12,000. But when we qualify lang po nato na nga dili 24 hours naa po ang water supply availability nila is naa sa 12 hours to 18 hours. So, during peak hours of water usage lang po na sila muhinay ang ilahang tubig and sometimes no mawadaan. Okay, thank you, ma'am. Okay, Julius, Nagcarlo, Rodre. Ma'am Hazel, ma'am, kumusta ito itong reflection ko sa police wala naman kami kay Marinda? Yes, sir. Sa gingon sa ato ang acting city director, Sir na Police Ferdinand sa Imaranban, now we are planning to open a class course with regards to the implementation of warrant of arrest. Right now, sir, ato pa na ginaplan sa sir kay ato pa na ikuan sa among HRDD ang nagahingog ko ng POI, Program of Instruction, para makastart na ta for the class nga gusto sa ato ang acting city director kay dili na siya gusto, sir, no, nga may tabo pa ni although ang ato ang acting city director is nagatan-aw gyud permi sa welfare sa mga tao niya, especially sa mga ato ang operatives investigators nga naagid sa field during investigation. Hindi ginato na malikayan maong careful na gid ta karon, sir, no, kay sa kang ingon sakit na sa buwang nga mawadan yung kanang tropa nga nagabuhat lang og kanang trabaho dili kasamo kagugot ang tuyo, especially in the implementation o serve sa warrant of arrest. Ito pa na i-kuan, sir, kay ang pagkantak man gud ka ng call, sir, dili man gud ingon nga istorya na to nanadayon, so naat pa tayo mo na, sir. Mga pila ka police ka rin? Sa operative? Every sir, stations nga ay warrant server and intel nato, sir, mga operatiba nato.
So, Okay, ikaw no, and then Rodway, and Karen. Alright, good morning sa atong mga mga pinagpipitagang bisita. Okay, sige, tagana natin pagtagad first to Ma'am JC Duay Lungsod, the spokesperson sa Davao City Water District. Kumusta naman katong atong mga consumers last Saturday nga nakapahigayon o nga nakadalit o ga free water alang sa mga konsumante na nagaserbisyo sa DCWD? We're very happy to report no sa successful ang atuang libreng tubig promo last November 9. We're very happy sa mga nadawat nato na papasalamat po gikan sa atuang mga customers. We're anticipating that all of the 198,500 service connections no nga matik naka-avail ato nga libre ang nakatagamtam gyud sa libreng tubig atong adlaw. And we're very excited to deliver their water bills karong December para makita nila no kung pila tong ilahang diskwento na nakuha for that day. Okay. Ako lang ibalhin ang laing pangutana, either kang Police Captain Tuason o kang Miss Jen, either the both of you would answer my question. In regards katong sa you have mentioned Miss Jen last year katong sa ng Davao na music fest diha sa Esplanade last year. Although na medyo wala naka-anticipate katong much awaited nga flying drones but we cannot deny the fact na ako nakasaksi man ko na inay flying na drone na ako nakita. Ang mga party goers, nakita man ako, flying condom in town na nakita ko. So, we cannot deny the fact that na magyapo yung mga taong patakot-pasagad in terms na magpakatagungan ng mga basura sa palibot. But, how can we expect na we will not make the same mistake again compared to the last year's araw ng Davao kung manggaling mapahigayon for December 30 sa ingon nato nga year-end celebration sa Pasko Fiesta, either kang Police Captain or kang Miss Jen? So ang concern ni mo sir is ang waste, ang Yes. basura, oo. I just would like to update lang na naapo tayo isa ka council ang ato ang Parks Board Council. So member ang City Tourism dito. So atong ginatako ang state sa mga parks sa city. Then ongoing na siya. It's a monthly na twice a month I think na council meeting. Then karon naga-craft ta og mga guidelines sa ato ang mga parks, particularly for those parks sa mga bag-o. Kay we would want it to be clean and free from waste. Then at the same time ma-enjoy pod sa tanang Davaoenos. So maupod na ang ato ang part sa ato ang gina-consider karon as mentioned ganina na nag-walk through ta, ato ang gi-involve ang Senro, ato ang gi-consider na when we do an event sa parks dili matamakan ang mga tanom, ma-preserve ang mga tanom, then ang mga waste will be properly be disposed. Kay para ang event, we would want it to be successful, but we would want to maintain the cleanliness of the park or the areas na nagapahigayon ta og event. Miss Jen, to follow up naman po na in regards sa ito ang up and coming mga events, do we have, syempre, na-mention naman kaganina, but do we have expected na mga VIPs for the opening sa pag-abli sa Pasko Fiesta this November 28? Naka-send na tawag invitation 2 weeks ago before pa sa long weekend. Then this week until next week magapahigayon na ta og mga mag-RSVP na ta ato ang i-check kung kinsa ang mo join. But just as the same, the mayor will be around. We also invited the vice president if available yung schedule. Then si former President Rodrigo Duterte, we also sent an invite kay
normal man nato national list na sa ato mga major na events, we will be sending them an invitation. Of course, ato mga VIPs, mga consular offices na naadri sa Davao, and ang ato mga private sector partners na agib na sila sa ato ang listahan. We will be sharing once na maka-receive ta og updates kung available sila to join sa November 28. But if dili sila available, I would like to invite everyone na mo join sa November 28. Oo, kayo, this is for everyone and this is for all Davaoenos. Okay, good morning po. Unahan ako si Ma'am Hazel. Hi, Ma'am. Hello sir, long time no see. Ma'am, isa lang ako Update lang po. Siyempre, hitak na katong mga fake monies. Napod ba gihimo or nadakpan na pod ba tong ano ma'am? Unsa na dagan sa investigation adto? Sa nahitabo kay murag dili lang to sa Bunawan, murag napoy somewhere diri sa may 3rd district area dapita po. Yes sir, with regards sa fake money sir, no, mga ipaday ko update na sir kay last na ko na istorya ang COP is walay nagpa-blatter sa ilahang police station. Wala gina sir, ako ang istorya ba kung naiuna na mahitabo, i-report dayon sa ato ang kapulisan para matagaan na do action. And then para dili na pod makapamiktima pa ang kaning mga nagapakatag og mga fake money. So mga ipong update na sir kung nanay update nanay result silang investigation kay sa akong gingon wala nagpa-blatter katong nagpa-interview sa media. Thank you, ma'am. And then kay Ma'am Jen. Ma'am, just like sa Kadayawan nato, nabago ang ruta. How about sa ato ang parada sa Pasko po? Naway bago nga ruta nato for that na to implement this year po? Na-discuss na siya last week ang rota. Then there's a recommendation that we will be following the Kadayawan route. Tomorrow, ma-approve, among i-present balik based on the option na na-discuss last week sa Execom. And hopefully, if the Execom will approve, we will be following the Kadayawan route. Oo. So we will be sharing kaya ang atong target po, ma-process na nato ang mga road closure notice kaya atong i-anticipate na i-approve pa siya sa SP. So kailangan ma-expedite nato ang mga road closure na related na sa events sa Pasko Fiesta. But based sa amo ang discussion last week, ang ato ang December 15 will be following the Kadayawan route. Thank you, ma'am. And then kay Ma'am JC. Ma'am, clarification or confirmation lang, ma'am. Natay ginahimo nga kanang construction or something diha dapita sa may Kabantian Buhangin Road, ma'am. Kay murag dagan man gud ang mga motorist ug mga resident nagasulti nga naa na pod yung DCWD. Tinuod na siya ma'am nga inyo hatong trabaho. Yes, I think it's the same area na naabot sa amo ang office, I think late last week. If it's the same area, naamugod tayo installation of valves sa ato ang main pipelines, which is part sa ato ang effort karon to improve ang ato ang operational efficiency. Mamanggo na siya ang katong pwede na to gamitin to manage the water pressure. So, we were supposed to fully restore na gyud na area. Naalang to'y difficulties manggod on the part of our team in the installation. Pero naatuan na ng i-initial sa na i-partial restore para passable lang. And then i-expedite na to ang kadtong installation para dili na siya maka-cause of further inconvenience sa motorist. Ma'am, i-consider po ba ninyo ang pagbutang o kanang mga steel plates sa mga bangag, ma'am? Kay murag katugid irang gireklamo ma'am ba na traffic na nga area, nadugangan pag ang ka-traffic because of katong trabaho daw. Yes, appeal po to sa gibuhat na recommendation sa katong implementing office. Yes, ma'am. In line lang gihapon sa mga reklamo sa mga katawhan, ma'am. Nagpadayon ba gihapon ang mga pag-construct sa mga kalsada, especially kanang residential areas gid, ma'am, nga ginabangagan? Kanang mga road excavations na to, it's really part of some of our projects. Number one, labaw na sa residences, pag naatay i-install
na new service connections, and yan kailangan niya magtawid or even dili magtawid katong kailangan na to siya i-connect sa ilang main line. Apil po dara ang kanang mga leak repairs na to. Naapot tong pareha sa case sa Kabantiano kung naatay i-install na appurtenances. And with the operation mong God of the bulk water supply and corresponding activities sa operational adjustment, despite yun ang kaning mga kato sila na mga activities na to. And true enough, naagyo'y pagsaka pod sa mga dala na kailangan na to i-restore. So, anticipating that atuan ang idungagan ang atuang resources to fast track ang kaning mga road restoration activities. So, on top of our in-house team na mo conduct sa restoration works, naapot tayo di-outsource na contractor para maapas na to tanan ang katong mga road excavation activities. But definitely, dili yun na siya munong. Kay padayon man yun ta mag-install o new connection, padayon po ta mag-repair o mga leaking. Ang ato lang commitment is number 1, if dili pa na, makaya na to nga ma-partially restore, buhato na to kung wala pa nahuman ang trabaho. Number 2, kung dili man siya ma-partially restore, mabutangan og plates. And number 3, ma-improve ang ato ang mga early warning devices. Wapay labot po din katong mga pipe-laying activities na to na anticipate na to na mudagan, especially in District 2 areas. Kaya po dito nakakonsentrate ang ato ang mga expansion works. Yes, how about sa kanang water pressure, ma'am, nga di mo nga gina-manage? Sa ba, gipahinayan na karon, ma'am? Ang water pressure management, it's a combination. It's either based on the recommendation sa ato ang technical team, kailangan mo may buhaton na evaluation. So, ato ang gina-consider ana ang kadakon sa pipe, ang kadaghan sa service connection, ang elevation, if padaus-dus ba or pasaka. So, possibly the recommendation, pero hinayan pwede po pakusgan. But the direction is to make sure that the pressure is at an operating capacity that would best serve ang katong service connections ato na distribution network para ma-optimize nato ang katong distribution sa atong available na supply. Thank you, Ma'am JC. Kay Ma'am Jennifer Romero ko. Ma'am, knowing padulong na gid ang Kapaskuhan, so nag-install na gid og daghan mga decorations, ang mga katawhan, and especially ang city, ma'am. Ato pud bang gina-consider ang kanang cause of fire, labaw na kanang mga Christmas lights nga atong gimontar po? Yes, that's part of our procurement process. Part na siya sa ato ang terms of reference na ang tanan natong mga gamiton na mga fire, mga lights, naga-follow siya sa standards sa ato ang kay, of course, that is also one important na i-consider nato during this season kay dili gid nato pwede na gamiton ang mga substandard na mga lightings, especially sa itong mga decorations. Yes, pagpaklaro lang, ma'am, mga solar powered ba sila, ma'am? Not solar powered. We are still using the katong mga lights nato na electrically driven mga lights, but we are making sure na standard siya and nakapasya sa ato ang sa DTI. Thank you, ma'am. Kang mama at waza ng pagko. Ma'am, sa nahitabo gid kang Police Staff Sergeant Noel Marundan, naaba tayo di pang tabang na like financially, kung naaba, ma'am, naabay additional? Yes, ma'am, Davao City Police Office, ma'am, mga pinanguluhan sa atong Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan na atay nahatag nga financial assistance to the family of Police Staff Sergeant Marundan nga 150,000. And then, dili lang na from the Davao City Police Office, napay gidagdag ang ato ang Regional Director sa Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Rosete, sa family na nabili ni Marundan. And then, other than that, ma'am, napatay mga natabang, no? As na pagtabang sa family, dili lang sa financial, no? Kay, wala na tamag, lang sa financial, kalahiraw po ng natabang sa ato ang kapulisan. Especially, ang support
moral support sa ato ang acting city director. Nakita yun nato ma'am no. Right after the incident, dato yun siya sa Pakibato to check the the situation. So kadlaw na to siya na uli, then after nagsingin siya balik-balik sa St. Peter para makahatag yun daw ka ng suporta to the family nga wala magpabaya ang Davao City Police Office. How about sa Lubong, ma'am? Napod ba plan ang DCPO to attend sa Kapalong po? Yes, so Davao City Police Office from St. Peter atong Maragusan, then to Kapalong na atay mga kapulisan ana nga naga-escort, nagabantay sa patayng lawas ni Marondan, and then during sa paglubong 100% na ang Davao City Police Office sa personal ana nga maka-attend po, ma'am. Hello. Good morning to our distinguished guests. Hello, good morning. Yes, hindi ka sa basa sa kadang Carlo, ha? Yes, una ko kang Ma'am JC. Ma'am, clarification. I think, tama ba kung nadangag, ka mga cases sa kawat sa metrohan, water meters, ilang tala, dili lang nasunod sa Davao City, not included ang sa outside na ilang nasubay. Okay. So, kini nga mga cases, nadakpan ba gud ni ang maong mga suspect ang pagpangawat? Dili gyud nato ma-pinpoint no, but sa karon na atay duha na ongoing na ang ilahang kaso. Dili lang nato ma-pinpoint if katong duha are accountable sa katutanan na cases. But we can account them for the two nga say tawagan ni frustrated na pagpangawat kay dito man naaktuhan man gito sila nga ginabuhat nila niya wala man dito na dayon kay nadakpan, but we just cannot connect them sa katong previous na mga cases if mauba sila gihapon. Those 10 cases since January. Yes, until now. yes. Sa dili kay gibali siya ka kadaghan. Hindi naman. Pero nakangay alert ang Talino District, ma'am. Yes. Because natala na recent karon no na I think tulo ka service connections. So which is coincide sa ato ang anticipated na pagsaka because of the previous years nato na trend na pagpadulong og Pasko manggawas na pud ni sila. Ang ato among season na ginatan-aw kanang pag-start sa tuig, padulong ang enrollment o padulong ang Pasko. So with that, motong ato and all of the cases na nakuha nato na report is na-added to sa May Talomo area. So meaning to say, mas hugot ang inyong monitoring in case sa mga holiday season or kini mga busy ang mabiyaan ang mga balay. Yes, actually ang ato ang ginabuhat na nagabalik ta sa ato ang reminder na ata for the general public such as attending the press ko. Naabot tay katong bulit na advisory to the barangays and also to the homeowner association kay ang uba na magutoy case before nga nag-post as maintenance ni water district nakasulod gyud o gated subdivision. So mo to daan ato ang mga reminders pod sa mga homeowner association. We also communicated directly with the junk shops and as well as mga sa police no, Davao City Police Office. Initial information sa aning mga nadakpan residente sa Davao City. Yes. Katong duha karon na ongoing ang cases, they're Davao City residents. Okay. So lastly ma'am, kini nga mga nadakpan dili ni sila mga bakal boys kay basi nagasuroy-suroy and then bruising. Mo di ba ni ilahang ginatugbo kasagaran ma'am no? We cannot say for sure. Dili naman bakal boys kasi medyo tiguang naman no, bakal men charos. pero dili sila katong panawag og mangulektag bakal, dili naman kay basig ma-discriminate pud no. Ano lang gyud sila kanang casual clothing nya maniid nya kung medyo mingaw gani kana ilahang daiban, pero pag medyo bibo pa ilasan dili na nila anuhon adtuon. But what we know for sure is that they're really selling to the junk shops. So mo nang ginabalik yun nato og emphasize no na
if mo palit ang junk shop sa mga kinawat no na mga metro or katong part sa water meter, accountable sila because we have the anti-fencing law. Og i-appeal po gyud namo na sila og kaso. And again, we're not just looking at within Davao City. Kay ang modus nila, kung nangawat sila sa Tagum, ibaligya nila sa Digos. No? In the same way po, na dari sa Davao, sa gawas po na nila most probably ibaligya. So we also have kadto na mga angles, no? And we're also coordinating sa kato mga nearby na mga cities and provinces. Nakasubay mo sa mga junk shops, ma'am, na pagpila ba ipalit nila ano man kung naay mo baligya? Accordingly, murag nasa 200 or 300 ang kilo Per ata. gram na, Actually, per gamay gram. ra gyud siya na amount. Oh, ang atong before manggod before ang water meter sa water district, ang katibukan ana ang pwede nimo mabaligya kay bugat. So, para to help minimize the risk, i-change na nato na ang water meter. So, dibuhat na nato na into plastic. So, medyo ni kunhod. Karon, ang ilang ginabuhat, kato na lang yung bronze na naa sa sulod. So, ilagya po ng ginadaginot. Thank you, Ma'am JC. Kang Ma'am Jennifer, Ma'am, we know nga ang Davao City di na magpaulahin when it comes to kinabitang celebration sa Pasko. And we know ang city tourism, grabe ang pagpalingkamot, anak. Badali, Ma'am, nagkadako ba ang budget karon nga inyong ginalaan for this coming Pasko Fiesta? So far, ang atong budget last year, the same lang siya this year. So, but it will not hinder us to come up with worthwhile events. Kay ang ato ang ginapaningkamutan mangyud sa ato ang office na there's no going down but going up. So, ang ato ang ginaano is we just need to be very creative, very innovative, and we wanted to tweak our events in such a way na we can able to offer something new and exciting every events nato sa city. But as to our budget, the same lang siya Pila as sa last mga year. More or less nata sa within 45 to 50 million. That's all overall na Pasko Fiesta related na events. Not only for the events but sa tanan na mga Pasko Fiesta related events and activities for the entire December. Okay, thank you. And lastly to Ma'am Hazel, Ma'am, unsa mga update natin sa mga cases na pagkaroon maglingaw pa itong mga shooting incidents gid, Ma'am, kay daghan magalaga pangutana kumusta na daw nangadakpan na bagyo daw ning mga suspect gid daw, Ma'am? Yes, sir, like katong sa bangkal, Yes. katong sa vendor. So, na-file na to ang kaso, sir, no, against the suspect sa kaso nga murder. Identified man to na to siya, sir, and then naatay nakuha nga witness nga naghatag og statement. And then with the sir, sa infant sa Baguio Elementary School, under the Baguio Police Station, ongoing pa ang pagkanagdaro investigation, sir, no, and then the CCTV, doon na atay nakuha, di pa nato iyan sa public para dili maapektuhan ang investigation nga ato ang ginakandak. Ma'am, kining as mentioned earlier, ng refreshment para sa atong mga warrant officers. Meaning to say, Ma'am, nga kinibang murag nagka-hinabot, masabot ba aning murag na kinahanglan adjustment, improvement yun the way sila mo or the way sila magpahigay nilang operation in implementing warrant of arrest sa mga suspects. Dili man pasabot, sir, nga mag-conduct og kanang pressure force, dili pasabot nga nanghina na or na ipagkulang sa katakos sa ato ang kapulisan. So ang ato lang diha is maadagdagan ang kaalaman, sir, no, para malikayan nato ang sa mga nahitabo sa buang kauban sa pangkibato nga si Police Staff Sergeant Barandan. And then sir, ang trabaho sa warrant server is pagdakop, dili man kasama ka ang mutaw ang tumong sa pag-serve ng warrant of arrest. Doon na lang tayo mga gina-follow good sa police operational procedure. So ang ato lang diha, mag-conduct og kanang class course with regards to the implementation of warrant of arrest sa mga warrant server, and then siguro for the intel operatives para malikayan ang sa mga nahitabo. Ang ato ang acting city director, sir, sa kuang giingon is nagatan-aw kanunay sa welfare sa ato ang mga tao on the ground, especially sa mga lugar nga dili na to malikayan nga nay mga tao nga musukol gyud
during the implementation of warrant of arrest. Ma'am, na ba kay info pila tong nahatag ni Brigadier General Rosete sa pamilya? Sa gihatag nga financial assistance ni Sir Rosete sa family is wala koy idea sir no kay nakaano man gusto siya nakasulod og inwilo. So from the Davao City Police Office mo to mong nahatag sir, and then aside from the financial support napod tay mga ginahatag aside from the financial support, moral support para sa family na nahibilin para makita nila ang Davao City Police Office is wala nagpabaya, is kanunay ang suporta sa family nga nabiyaad ni Police Staff Sergeant Barondan. Right. Last na lang, no, and for the sake, okay, last na lang, for the sake of time management and in the interest of the viewing public sa mga information, I will go on with Miss Jen. Once again, last na lang akong pangutana. With the recent development, with the Sisterhood City Agreement between the Municipality of Santa Cruz, Davao del Sur, and Davao City, are you open for this kind of some other municipalities and cities na mamahimong sisterhood cities when it comes to the economic and tourism sa tuwang dakbayan, and also exchanging cultures between the municipality from, for example, Region 9, Region 10, Region 12, and some other places that they will be interested to visit Davao City. Yes, ongoing siya na initiative under the Davao City Investment and Promotions Office. Love Thy Neighbor Me because we're sharing the same building. But ang sister cities na agreement between the local or international is being handled by the DCIPC. But since investment and tourism is intertwining, every time na naay sisterhood and ang mga plans and programs for the sisterhood, naagid ang tourism kauban siya diha because before the investors will come here, they are tourists or somehow they can ang tanang mo anhi diri na to who has an interest to invest in our city, turista sila. And they will also be roaming around to check our place. So, under na siya sa DCIPC and continues na siya. And in fact, we have several local na mga municipalities na sisterhood na sa Davao City. And that's a good addition katong bago lang nato na sister city na sign between Santa Cruz and Davao City. Okay, last na lang, I think, last na lang na item, no? Para ka, Ma'am JC, Ma'am, unsay water consciousness, unsa man na, campaign nato, Ma'am, sa DCWD. Yes, the Water Consciousness Month is a citywide event na proclamation ng city in 2001. And we're bannering the theme Climate Resilient Water Service. So we're going to have several activities. We're going to the barangays, but the highlight is on November 27 at SM City Ecoland na atay forum to showcase the atuang water supply and water quality para atuang banner that Davao City right now has the most abundant water supply, and it's supporting ang kaning efforts sa city government to sustain and improve ang way of life that is sa syudad and to attract more investors. So we're inviting everyone, if naamoy adtuon sa SM wala karon November 26, please go there. We have exhibits, we have forums, and we also have activities labaw na sa mga kabatanunan. Kaya we will show there kung ginaunsa nato pag-treat ang water supply para sa ato ang mga customers. Okay, thank you so much, Ma'am. Oras po, time check is 10 minutes before 12. And we are also excited to hear our former President Duterte in this hearing, Quadcom. Yeah, so far wala pa naman siyang pinabigyan. Oo.
Yes, excited kayo tang tanan. But anyways, maraming salamat, especially si Ma'am Hazel Tuason. Thank you so much for joining today sa PressCon, Ma'am. Yes, Ma'am Ro. Basta ikaw, hindi ko kabalibat. Pero sa highlight. Maraming salamat, Ma'am Ro, sa kanunay pag-imbita sa Davao City Police Office, Ma'am. Yes, Ma'am. And of course, Ma'am Jennifer Romero. Oo, thank you so much, Ma'am. Daghang salamat kayo, Miss Ruth, for being patient sa inyong Yeah. mind. So, we will make sure yun na atuag yung paningkamutan na bahala busy kayo, will find time to Yeah. be here sa inyong forum. Thank you, And Ma'am. I would like to invite everyone, again, sa November 28, katong naadiri, palista lang, ina si Miss Ruth, we will be sharing the Pasko Fiesta na Yay. t-shirt. Ato lang nakadungog. Yeah. Sige. So, thank you you. again, Ma'am. Opo. Maraming salamat, Ma'am Jennifer. And Ma'am JC Dahiloso, thank you so much, Ma'am. Yes, ma'am. Si Ma'am Ruth, gid ako angel, no? Gitagaan ko opportunity karon labo na sa advisory on water meter theft. Yes, thank you for the invite and always being our partner sa ato ang effort to share no relevant, factual, and timely information from DCWD. Okay, maraming salamat sa inyo lahat, Ma'am Jennifer, Ma'am Hazel, and Ma'am JC Duhay Lungsod. And yan po ang ating Davao Peace and Security Press Corps. Maraming salamat na Royal Manday Hotel. Thank you sa atong mga kaubanan nga nakakaroon din. God bless us all.